Hallelujah! Good evening everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Welcome to our midweek service. Dalangin ko po na nasaan man po kayo ngayon, maabot kayo ng mensahe ng ating Panginoon sa gabing ito. So for this week, our series is about ordered and preparedness. Ibig sabihin po, pag tayo po ay gumagawa ng plano o ng may kaayusan, sistema at paghahanda. Ang mensahe po ng Lord sa atin patungkol sa ordered and preparedness is about living with purpose and intent. Ibig sabihin po tayo ay namumuhay ng may layunin, tamang direksyon at mabuting intention. Our text verse for today is in Luke chapter 12 verses 35 to 40. If you have your Bible with you, pa-open na lang po. Alright, sabayan niyo po ako. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon. Buhat sa kasalan upang kung ito'y dumating at kumatok ay mabuksan nila agad ang pinto. Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Hallelujah! Praise God po for His Word. So ano nga po ba ang context ng ating binasa? Ito po ay isang parable na kung saan ay sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na tayo po ay maging watchful, maging handa, and keep our lamps burning. Like servants awaiting their masters return from a feast, ready to open the door immediately. Mga kapatid, tayo po bilang Kristiyano, tinawag po tayo ng Panginoon na may layunin at intention. Amen? Of course, para po maranasan natin ang layunin ng Panginoon at ang mabuting intention, dapat po tayo ay, we need to be a wise man. Kailangan po nating maging matalino. Just like it said in Matthew chapter 7, verses 24 to 27, we're not meant to be like the foolish man who built his house on sand, but like the wise man who built his house on rock. Siyempre po, kapag po tayo ay nagtayo ng bahay, hindi naman po natin gugustuhin magtayo tayo ng bahay ng gamit ang yung mga materyales na alam nating mabilis masira at mabilis gumuho. Siyempre dun po tayo sa matibay, katulad ng sinasabi dito, katulad ng isang bato, na kahit anumang bagyo ang pagdaanan, anumang ulan, hangin, hindi siya basta babagsak. Ito po ay matibay. Amen? To live with purpose, we need to be ordered and prepared with our lives aligned with God's will. Amen? Now, being ordered means having our priorities straight. Kanina po sinabi ko, like what I've said earlier, being ordered po is pinaplano mo yung isang bagay na may sistema at kaayusan. Amen? So, sa buhay mo po, kapag nagpaplano ka, you have to put God first. Amen? And aligning our lives with His Word. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. It's about being intentional with our time, talents, and resources. Napaka-importante po ng tayo po ay intentional, lalo na sa Panginoon, kasi ayun ang pinapakita ng Lord po sa atin. Kung mahal natin si Lord, pagdating po sa time, sa lahat ng ginagawa natin, our talents, our resources, dapat po ino-honor natin si Lord. Dapat po nakikita sa atin ang disiplina at kaayusan. Amen? In 1 Timothy chapter 4, 7 to 10, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhan. Alamat ng sabi-sabi lang na matatanda. Sa halip, sanayin mo sa kabanalan ng iyong sarili. Ang pagsasanay ng katawan ay may mabuting na idudulot. Ngunit ang banal na pamumuhay ay higit na kapakipakinabang, sapagkat ito'y may pangako hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Mapagkakatiwalaan ang salitang ito at karapat-dapat tanggapin ng lahat.
at ito ang dahilan kung bakit nagsisikap at nagtsatsaga tayo sa pagtuturo sa mga tao. Dahil umaasa tayo sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga mananampalataya. While in preparedness naman po, preparedness is about being ready for whatever comes our way. It's about anticipating challenges and opportunities and being equipped to face them. In Proverbs 24:27, ihanda mo muna ang iyong bukid para mayroon kang tiyak na mapagkakakitaan bago ka magtayo ng bahay at magtatag ng tahanan. Amen. Tayo po, kapag po tayo ay magtatayo ng isang tahanan, syempre po, dun magtatayo ka sa lupa kung saan na titignan mo muna, ay pwede kaya dito magnegosyo, pwede ko kayang gawin to dito sa lugar na ito. Kumbaga naghahanda ka po, pinaghahandaan mo yung future. Amen. Jesus reminds us to be prepared for his return, like servants waiting for their master. So how can we live ordered and prepared lives? First po is prioritize your relationship with God. It says in Matthew 24:37-40, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong isip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang buong kautusan at ang isinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. Hallelujah. So para po tayo ay mamuhay na may ordered, ng may purpose, amen, kailangan po na dapat i-prioritize natin yung relationship natin sa Panginoon. Dapat po kilalanin natin kung sino yung Diyos, Ama natin na nasa langit, na kung saan siya ang nagkokontrol, siya po ang nakakaalam ng kalooban para sa atin, ng plano sa buhay natin. Bago po natin hanapin ang pagmamahal dito sa mundong ito, sa mga tao, so kung anumang bagay po, hanapin po muna natin ito sa Panginoon para alam natin kung paano natin i-align yung buhay natin sa araw-araw, alam natin kung ano yung gagawin natin sa araw-araw. Amen? And second po, be intentional with your time and resources. It says in Ephesians chapter 5:15-17, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasulukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Mga kapatid, our life here on earth, our time here on earth is very precious. Para lang po tayo dito nagte-travel sa mundong ito. Napakahalaga ng bawat segundo ng buhay natin. Kaya dapat po alam natin ito kung saan gagamitin, kung saan ibibigay ang buhay natin, kanino natin ipagkakalob, isosurrender ang buhay natin. Amen? Huwag natin sayangan ang buhay natin sa mga bagay na wala namang kakwenta-kwenta, walang kapararakan, hindi makakatulong sa atin. Ang sabi po dito, mamuhay ka ng matalino at hindi katulad ng isang mangmang. Dahil pag ikaw ay matalino, kapatid, alam mo ang gagawin mo, matalino ka sa mga planong gagawin mo sa buhay mo. Amen? So be intentional with your time and resources. Number 3 po, last is stay alert and watchful. Like a servant waiting for his master. In Luke chapter 12:37, mapalad ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Hallelujah. Stay alert and watchful like a servant waiting for his master. Mga kapatid, ang Panginoon natin, nandito na po tayo sa panahon na kung saan malapit nang dumating ang Lord. We have to stay alert and watchful po. Katulad po ng binasa natin kanina, ang isang alipin po, bago dumating yung amo niya, alam na niya yung gagawin niya. Nakahanda na siya, nakaabang na siya sa pintuan. Kasi ayun yung trabaho niya bilang alipin para pagbuksan ng pintuan ang kanyang amo at ito ay papasukin. Amen? Ganun din po tayo sa buhay natin. Dapat mga kapatid, tayo po dapat ay laging handa. Ang buhay mo ay ordered. Ordered, naka-align ka sa Panginoon, naka-align yung buhay mo sa Panginoon. At higit sa lahat, dapat matutunan mo kapatid na ikaw ay maging faithful
faithful ka sa pananampalataya mo sa Panginoon. It's like your lamp is burning. Pag sinabi pong lamp is burning, ando doon yung tiwala mo sa Panginoon, ando doon yung devotion mo sa Kanya, ando doon yung talinong binigay niya sa iyo para ito ay gamitin mo, para mapagtagumpayan mo ang huling araw, para pag dumating ang Panginoon, ikaw ay maaabutan niyang yung lampara mo ay umaapoy at nagliliwanag. Amen? Sa mga kapatid ko po na binigyan ng Panginoon ng pagkakataon, marahil ikaw po ay nakaranas ng matinding pagsubok na kung saan gusto mo nang sumuko, ni hindi mo na alam yung gagawin mo, dumating ka sa point na maski yung buhay mo, nagkasakit ka na akala mo ayun na yung katapusan, pero binigyan ng kanuli ng pagkakataon ng Panginoon. Kapatid, it's time na gamitin mo na to sa tama. Amen? Live with the purpose and intention. Hallelujah. Dapat po, kung ikaw yung tipo ng tao na hindi ka marunong magmahal sa kapwa mo, hilingin mo sa Panginoon na magkaroon ka ng puso na naka-align sa Kanya. Amen? Lahat ng mga bagay po dito sa mundong ito is just temporary. Kung ano po yung mga ginagawa natin, kung ano yung mga ginagawa natin ngayon, mga bagay na pinapriority natin, lahat po yan temporary lamang. Pero ang sumunod po sa Panginoon, required po dyan na iwan mo yung mga makamundong bagay, yung mga bagay na gusto mo dito sa mundo na pansamantala lamang. Ang sabi ni Lord sa Colossians 3:2, set your mind on things above, not on things on the earth. Hallelujah. Kapatid, kung ikaw ay gusto mong magkaroon ng layunin, mabuting intensyon, maayos sa direksyon ang buhay mo, ikaw po ay lumapit sa Panginoon, ikaw ay hanapin mo ang kalooban niya sa buhay mo. So, hallelujah, praise God. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Ama sa langit, kami po ay nalulugod, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na muling makarinig ng iyong salita, muling maaral ang iyong salita, Panginoon, hitigid sa lahat makilala ka sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa grasya mo. Maraming salamat sa biyaya mo at sa habag mo. Higit sa lahat, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Lord, na kahit, Panginoon, nagkakamali kami, Panginoon, andiyan ka para ituwid kami, Panginoon. At humihingi po kami ng kapatawaran, Lord God, sa mga pagkakataon, Panginoon, sa mga desisyon namin sa buhay, Panginoon, na pinangungunahan namin, Lord God. Na hinahayaan namin ang sarili namin, Panginoon, ang maghari, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, yung mga bagay dito sa mundo. Forgive us, Father. Lord, ituwid mo ang aming mga puso, baguhin mo ang aming mga isip, Panginoon, i-align mo ito sa kalooban mo, i-align mo ito, Panginoon, ang karakter namin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, sa pagdating mo, Panginoon, alam namin hindi magiging madali, alam namin magiging mahirap, Panginoon, pahirap ng pahirap. Pero Lord, hindi namin sasayangin ang buhay na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, sa araw-araw, Lord. Ito ay gagamitin namin at ipagkakaloob namin para sa iyo, Panginoon. Ito ay ang buhay namin maging isang mabangong aroma para sa iyo, O God. This is our offering to you, O Lord. Salamat, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa mga kapatid kong ito na nakikinig, Panginoon, nakinig ng iyong salita. At pinapanalangin ko sila ngayong gabi, Panginoon, abutin mo sila, Lord. Abutin mo ang puso nila, abutin mo ang buhay nila, baguhin mo sila, Panginoon. I-restore mo, Panginoon, i-reconcile mo, Panginoon, yung mga tao, Panginoon, na nakaaway nila, Panginoon, may hindi sila maayos na relasyon. Lord, ikaw nagre-reconcile ng lahat, Panginoon. Lahat ng mga bagay na hindi maayos, ikaw ang nagre-restore nito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong banal na dugo na siya naglilinis ng aming kasalanan, Panginoon. Maraming salamat sa kaligtasan na ibinigay mo sa amin sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ang aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat at buhay. Sinasamba ka namin at pinupuris. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.